Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata ay narinig ni Lu Hao ang mga sinabi ni Fang Yun, na dito nga ay sinabi ni Fang Yun kay Luzon at Luo na mayroon na siyang nagugustuhan at ito si Hao Luo. Sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nahulog ang hawak-hawak na libro ni Lu Hao nang marinig niya ang mga sinabi ni Fang Yun kaya naman nagkaroon ito ng ingay. Na nagdulot ng pagkaantala ng tatlo at upang mapalingon ang tatlo na sabi pa nga ni Luzon na kung sino ang naroon. Habang pinupulot ni Lu Hao ang kanyang libro ay nahihiya niyang sinabi na napadaan lang siya. Ngunit nang makita ni Fang Yun si Lu Hao ay namula ito at nahiya dahil sa kanyang mga sinabi kanina, kaya naman nahihiya niyang sinabi, na Hao Luo nandito ka pala. Dagdag pa niya habang tumatakbong na nahihiya na wala kang narinig kahit ano, wala din akong sinabi na kung ano. Natahimik na lang si Lu Hao sa kanyang narinig kay Fang Yun. Ngunit ang dalawang hangal na si Luzon at Luo ay pinaghinalaan ang ating bida na inaagaw niya si Fang Yun sa kanila. Nasabi pa nga ni Luzon na Hao Luo ang lakas ng loob mong agawin sa akin ang isang babae. Dagdag pa ni Luo na hindi ko pa settle ang score sa iyo para sa pag-knockout sa akin ng mga nakaraang araw. Si Lu Hao na walang pakialam sa mga kahibangan nila ay hindi pinansin ang dalawang hangal sa kanilang mga sinabi. Nakita ng mga disciple na mapapaaway si Lu Hao. Nasabi pa nga nila na ang baguhang inner sect disciple Hao Luo ay mukhang mapapaaway. Dagdag pa ng isa na mukhang mag-aaway na sila. Habang mabilis na pasugod kay Lu Hao ang hangal na si Luo ay sinabi niya na noong nakaraang pagkakataon, tinambangan mo ako ng chi, na naging dahilan para mawalan ako ng malay ng ilang araw. Ngayon, hayaan mo akong turuan ka ng leksyon. Si Lu Hao na walang pakialam ay kalmado lang ito na pinagmamasdan ang kanyang hawak na libro. Maya-maya pa ay inangat na ni Lu Hao ang kanyang kamay na sabi pa nga niya na parang may nakaligtaan siya. Nakita ng hangal na si Luo ang ginawa ni Lu Hao na pagtaas ng kamay kaya naman bahagya siyang nag-alangan dito. Subalit huli na ito dahil sa bilis ng ginawa niyang pagsugod ay tamang-tama naman ang ginawang atake ni Lu Hao. Na ipinagtaka niya dahil sinamahan ito ng chi ni Lu Hao. Nasabi pa nga ni Lu Hao na bumalik ka at magbasa ng libro. Sa lakas ng atake ni Lu Hao ay bumagsak ang ulo ni Luo sa sahig at nagtamo ito ng pinsala at mawalan siya ng malay. Ang ginamit na teknik ni Lu Hao ay Chi Palm Chop. Makikita sa hitsura ng hangal na si Luo na hindi basta-basta ang natanggap niyang pinsala. Dahil nagdulot na naman ito upang mapasailalim na naman siya sa pagkawalang malay. Nagulat ang hangal na Luzon sa ginawa ni Lu Hao kay Luo, kaya naman natigilan siya dito. Nakita ng mga disciple ang ginawa ni Lu Hao kaya naman gulat niyang sinabi na tinalo niya si Luo sa isang pag-atake lamang. Dagdag pa ng isa na anong lakas mayroon itong bagong inner na mga disciple ng sekta. Galit na galit namang sinabi ni Luzon kay Lu Hao habang pinalabas niya ang kanyang inner hiya, na ito ay kabalbalan. Ikaw, na bagong inner sect disciple, maglakas loob na maging mayabang sa aking nakababatang kapatid. Habang sumusugod ay mabilis niyang ginamit ang palm seal technique upang paslangin si Lu Hao. Ngunit kalmado lang si Lu Hao na nag-aantay na makalapit ang hangal. Nagulat naman ang mga disciple na nakakakita na sabi pa nga nila siya ay kumilos. Ang Luzon ay mas malakas kaysa sa Luo, na may chi sa ika-6 na antas. Dagdag pa ng isa kapag gumawa siya ng hakbang, ay dapat umiwas si Hao Luo. Ngunit ang hangal na si Luzon ay sinalubong ni Lu Hao ng malakas na atake na sulong-salo niya, kaya naman napasuka siya ng dugo sa kanyang natamong pinsala. Nasabi pa nga ng ating bida na ano ka ba, ang lakas ng loob na maging mayabang sa akin. Sa ginawa ni Lu Hao ay tumilapon siya ng malayo na agad namang sinundan ni Lu Hao. Nang makalapit si Lu Hao ay inapakan niya ang dibdib nito, kaya naman napasukan na naman ito ng dugo. Nasabi pa nga ni Lu Hao wala akong pakialam kung saang clan ka galing. Kung hindi dahil sa panuntunan sa Xuanjian sect laban sa pagpatay. Ipapadala na kita para makilala ang hari ng impyerno ngayon. Galit na galit ang hangal dahil wala siyang magawa dito. Nasabi pa nga niya na hindi ito maari. Sa lakas ng batang ito, paano siya naging mas malakas kaysa sa akin? Kaya naman sinabi niya kay Hao Luo na babalik si Brother Lu Wei mula sa kanyang misyon sa loob ng 10 araw.
Maglakas loob ka bang hamanin siya sa isang labanan sa arena? Sa sinabi ng hangal ay inalis ni Lu Hao ang kanyang paa sa pagkakaapak sa dibdib ni Luzon. Nasabi pa nga niya habang paalis na nakakatawa, sa tingin mo kailangan kong tanggapin kung sasabihin mong gusto mo akong ipaglaban. Hindi ako ang tatay mo, kaya hindi kita i-spoil. Nakita ni Luzon na hindi sang-ayon si Lu Hao sa mga sinabi niya. Kaya naman sinabi niya kay Lu Hao na kung ganoon, Hao-lu kung matatalo mo ang aking brother Lu Wei. Bibigyan kita ng 100,000 gintong barya at isang sandata na kayang panginigan ang mundo. Nang marinig ni Lu Hao ang sinabi ni Luzon ay napahinto siya dito. Narinig din ng mga disciple ang sinabi ni Luzon kaya naman nasabi nila na oo kahit mag-alok ka pa ng mas maraming benepisyo, si Hao-lu pa rin ay hindi tatanggapin ito. Pagkatapos ng lahat, sa pagitan ng kayamanan at kamatayan, malinaw kung alin ang mas magaan at kung alin ang mas mabigat. Matapos pag-isipan ni Lu Hao ang sinabi ng hangal na si Luzon ay sinabi niya na tinatanggap ko ang hamon. Nabuhayan naman si Luzon nang tanggapin ni Lu Hao ang kanyang alok, nasabi pa nga niya na magaling ngayon ay nasettled na ito. Nagulat naman ang mga disciple sa desisyon ni Lu Hao na sabi pa nga nila na babaliw na ba si Hao-lu? Siya ay nasa 3 antas lamang ng Qi na humaharap sa isang 9 na antas na kalaban. Alam ng lahat na hindi siya mananalo. Napag-isip-isip ni Lu Hao na sabi pa nga niya na noong nasa Qi condensation stage ako, muntik ko nang mapatay si Huang Hong, nang nasa true Qi stage. Ngayon, pareho kami ni Lu Wei sa totoong Qi realm. Dagdag pa niya na mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Napapahalaklak na lang si Luzon sa kanyang sarili na sabi pa nga niya, na iniisip ng iba na nasa true na Qi 9th level ang brother Lu Wei ko. Dagdag pa niya na ngunit ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay nagtataglay ng isang nakakapanginginig na sandata na nagpapahusay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa katotohanan, ang kanyang lakas ay maihahambing sa unang antas ng Saint Martial Realm. At nararamdaman ko na sa loob ng mga galaw ni Hao-lu, may teknik talaga mula sa aming Lu clan. Desidido akong pilitin ang aking nakatatandang kapatid na si Lu Wei na ilantad ang kanyang teknik. Makalipas ang ilang sandali sa residence ng Tai Yunfeng habang kumakain sila Lu Hao, Master Xiang Wentian at Mu Feifan, sinabi ni Master Xiang Wentian na Hao-lu na balitaan ko na nakipag-away ka sa labas. Dagdag pa niya na kara-rating mo lang sa Tai Yun Peak gumagawa ka na agad ng gulo. Nakakahiya ka sa Tai Yun Peak, kaya naman paparusahan kitang kumain ng puwitan ng manok, kukunin ko ang mga binti ng manok, at ang siraulo ay kakain ng mga kuko ng manok. Sumang-ayon na lang si Lu Hao dahil isa itong parusa sa kanyang ginawa. Ngunit si Mu Feifan ay nagsalita na sabi pa nga niya na Master. Ngunit narinig ko na kung mananalo si Hao-lu, ay makakakuha siya ng 100,000 gintong barya. Nang marinig ni Master Xiang Wentian ang sinabi ni Mu Feifan ay napahinto siya sa pagkagat ng binti ng manok. Na agad naman niyang binigay kay Lu Hao, na ikinabigla din naman ni Lu Hao, may sasabihin pa sana siya ngunit nang makita niya ang reaksyon ni Master Xiang Wentian ay napahinto na lang siya dito. Nasabi pa nga ni Master Xiang Wentian sa kanya na mabuting alagad, kung kailan dapat makipag-away sa isang tao, ito ay dapat na itaguyod ang hustisya. Naiintindihan kita. Dagdag pa niya na tamang-tama para masiguro ang tagumpay ni Hao-lu, pagkatapos mong kumain, ipasa ang iyong kakaibang kasanayan kay Hao-lu. Mabilis namang sumang-ayon si Mu Feifan, kaya naman nang marinig ni Lu Hao ay nagulat siya at nakaramdam ng kakaiba. Halina't mabuting alagad, kumain ng marami upang mapunan ang iyong katawan. Nasabi na lang ni Lu Hao na ganito ba ang pakiramdam ng pagkakaroon ng proteksyon ng isang Panginoon. Sobrang init. Makalipas ang ilang sandali ay makikita sa reaksyon ni Lu Hao na dismayado ito. Nasabi pa nga niya anong senior brother, sabi mo pag nanalo ako, ng 100,000 gintong barya. Ay magbibigay ka ng 70% sa master. Mabilis naman na kinumpirma ni Mu Feifan na sabi pa niya na oo si master ay adik sa sugal. Napakahirap ng Tai Yun Peak namin dahil natalo siya. Kung hindi ka magbibigay, ay mag-ingat ka, baka mabugbog ka niya. Napahawak na lang si Lu Hao sa kanyang noo na sabi pa niya so hindi nga talaga libre ang kinain kong manok kanina. Ilang sandali lang din ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon kung saan makikita dito ang rock formation. Dagdag pa ni Mu Feifan sa sinabi niya kanina na ngunit hindi kukunin ng master ang iyong pera ng walang kabuluhan. Ilang sandali lang din ay sinabi na ni Mu Feifan na manood ka ng mabuti sa gagawin ko.
Nagulat si Lu Hao nang biglang tumalon si Mu Feifan nang mataas na halos kapatay na niya ang mga batong nagtataasan. Ilang sandali lang din habang nasa taas siya ay binanggit niya ang Celestial Horizon at biglang nagliwanag ang kanyang kamay ng kulay asol. At maya-maya pa ay binitawan niya na ito na makikitang may matinding enerhiya itong kasama. Makikita ang matinding enerhiya na tumama sa maraming nagtataasang mga bato. Ang teknik na ito ay tinatawag na Celestial Horizon. Sa ginawa ni Mu Feifan ay nagkaroon ito ng maraming pagsabog at naglaglagan ang mga tipak ng bato. Nang masaksihan ni Lu Hao ito ay tinanong niya si Mu Feifan na sabi pa nga niya senior brother, anong klaseng abilidad ito? Habang pababa ay sinabi ni Mu Feifan ay sinabi niya na ito ang teknik na kung tawagin ay Celestial Horizon. Dagdag pa niya na ito ay isang Earth-ranked skill. Nagtanong naman agad si Lu Hao na sabi pa nga niya na senior brother sinasabi mo bang ito ay ituturo mo sa akin. Dagdag pa niya na tama iyan. Ang martial art na ito ay parang mga alon, na may puwersa na maaaring umabot sa 1,000 antas sa peak nito. Sinabi naman ni Mu Feifan na kapag nakabisado na, maaari nitong ibagsak ang mga ilog at dagat. Sa pagkakaalam ko, si Lu Wei na iyong lalabanan, ay hindi kasing simple sa pagiging nasa true na Chi 9th level. Maya-maya pa ay pinasa na ni Mu Feifan ang abilidad na ipinakita niya kanina kay Lu Hao. Kaya naman nabigla si Lu Hao dito. Nasabi pa nga ni Mu Feifan habang pinapasa niya ang abilidad na ipapasa ko sa iyo ang kasanayang ito kaya naman unawain ito ng maigi. Nang matapos ay sinabi niya kay Lu Hao na subukan ito ng mabilis upang matulungan ang master na manalo ng mga gintong barya. Nakangiti naman si Lu Hao na sumang-ayon. Napaisip naman siya habang nanunood siya sa likod, nasabi pa nga niya na first time niyang gumamit nito, hindi ako sigurado kung kakayanin niya ng maayos. Lingid sa kaalaman ni Mu Feifan na ang angking talino ni Lu Hao, na kahit bagong gamit niya lang ito ay nagagawa niya ito ng mas malakas. Dagdag pa ni Mu Feifan na ginamit ko ito hanggang sa 5th antas noong una ko itong natutunan. Ang batang ito, Hao Lu, ay may ilang talento. Sana, siya ay makapagpalabas ng 2 antas. Ilang sandali lang din ay nagsimula na siya kasabay ang pagbanggit ng Celestial Horizon, at lumabas dito ang mas kakaibang enerhiya kahit kakagamit niya lang dito, dahil mas makapal ang enerhiya na lumalabas dito, nang tumama sa mga bato ay makikitang para ito hangin na talam, at sa lakas nito ay halos sakupin ang nagtataasang mga bato sa harap nila. Laking gulat ni Mu Feifan nang makita niyang nagamit ni Lu Hao ang 7th antas na kahit ito ay baguhan pa lang. Nasabi pa nga niya na ginamit talaga ng batang ito ang 7th antas sa unang pagkakataon. Ilang sandali lang din ay nagsalita ni Lu Hao na sabi pa nga niya na senior brother, paano ang unang beses kong pagtatangka? Dagdag pa niya na pumasa ba ako senior sa ginawa ko. Lu Hao ay hindi siya nagpahalata na mas nalagpasan pa niya ang ginawa sa unang niyang paggamit ng Celestial Horizon, kaya naman masaya niyang sinabi na handa ka na magbigay ng pera sa iyong master, bata. Makalipas ang 10 araw, at ang araw ng competition makikita sa arena na nag-aantay na ang senior brother ni Lu Wo at ito ay si Lu Wei. Si Shuir na nag-aalala sa kanyang kababata na si Lu Hao ay mariit niyang sinabi kay Lu Wei, na bilang senior brother ng inner sect. Gusto mo ba talagang makitungo sa isang bagong pasok na disciple sa loob ng sekta? Nagtaka naman si Lu Wei sa mga sinabi ni Shuir na sabi pa nga niya na Shuir, bakit ka nag-aalala tungkol sa isang tagalabas? Ang batang iyon na nagngangalang Hao Lu ay binubuli ang ating pamilya. Gusto mo pa bang tiisin ko ito? Nagtataka naman ang dalawa kaya naman tinanong nila kay Shuir na sabi pa nga nila na Shuir bakit kakaiba ang kinikilos mo ngayon? Sasabihin na sana ni Shuir ang katotohanan. Ngunit hindi niya pwedeng ilantad ang pagkatao ni Lu Hao kaya naman nang ibabaw ang nararamdaman niya, nasabi pa nga niya habang namumula na anyway, kayong lahat ay hindi ko pinapayagan na bulihin siya. Kaya naman hindi niya napansin si Lu Hao na nasa likod na niya at kumakaway sa kanya nasabi pa nga ni Lu Hao yu, ito ang babaeng tumulong sa akin na bumili ng mga bato noong nakaraan. Nag-aalala ka ba sa akin? Si Lu Hao na nagkukunwari ding Hao Lu ay iniingatan niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay ayaw niya ding ipahalata kay Shuir na siya nga ay si Lu Hao. Nang makita ni Shuir si Lu Hao ay napaluhan na lang ito at sinabi niya na Hao Lu, anong ginagawa mo dito? Bumalik ka. Napakalakas ni Lu Wei. Si Lu Hao naman na mabait lang ay sinabi niya kay Shuir habang pinupunasan ang luha nito na huwag kang mag-alala miss. Wala na lang nagawa si Shuir at nakinig na lang siya sa mga sinabi ni Lu Hao.
Dahil hindi ako matatalo sa labang ito. Ngunit makikita pa din sa reaksyon ni Shuir ang pag-aalala na gusto niya talagang pigilan si Lu Hao. Nang makatungtong sa arena si Lu Hao ay nagsalita si Lu Wei na sabi pa nga niya na hindi ko inaasahan na tatanggapin mo ang hamon. Dagdag pa niya na bagamat hindi away hanggang kamatayan ang kompetisyon ngayon, ang panuntunan, hanggat hindi ito nagdudulot ng panganib sa buhay, ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Nang matapos sabihin ni Lu Wei ang panuntunan ng labanan ay tinanong niya si Lu Hao na sabi pa nga niya na handa ka na bang harapin ang hamon na ito. O gusto mong ibigay ang martial art na ninakaw mo, sa pamilya kong Lu bago maging pailay. Nang marinig ni Shuir ang sinabi ni Lu Wei ay napatikip na lang siya sa kanyang bibig sa pag-alala dahil mapipilayan si Lu Hao sa pagkakataong ito. Ang dalawa namang hangal na si Luo at Luzon ay tuwang-tuwa ito at nagustuhan nila ang sinabi ni Lu Wei na pipil-ayan niya si Lu Hao. Si Lu Hao naman na walang pakialam sa mga pinagsasasabi ng hangal na si Lu Wei ay sinabi niya na nakakatawang isipin na kahit hindi pa nagsisimula ang laban ay sinasabi mo na parang panalo ka na, dagdag pa niya na itong asong ito ay marunong talagang mangarap ng gising. Nakangiti namang sumagot si Lu Wei na ang yabang mo talaga, gaya ng sabi-sabi. Habang nanggigil ay sinabi niya na ita-target ko ang iyong kaliwang braso sa unang hampas. Habang sumusugod ay binalutan niya ng chi ang kanyang sandata na may mataas daw na kalidad. Nang makita ito ni Shuir ay napapikit na lang siya. Ang dalawa namang hangal ay tuwang-tuwa pa ito na sabi pa nga ni Luzon na hindi ko inaasahan na si Brother Lu Wei ay direktang gumamit ng chi, dagdag pa niya na si Hao Lu ay tapos na. Ngunit sa bilis ni Lu Hao ay naunahan pa siyang makalapit sa kanya kaya naman nagulat ang hangal na si Lu Wei. Kaya naman salong-salo niyang tinanggap ang uppercut ni Lu Hao, na hindi naman niya naiwasan dahil sa bilis nito. Dahil sa atake ni Lu Hao ay tumilapon ng mataas ang hangal na si Lu Wei. Makikita sa mukha nito na kahit normal na suntok lang ang ginamit ni Lu Hao, ay tumalsik na ang ngipin nito sa gitna at napasigaw na lang siya. At sa lakas ng bagsak niya ay makikita ang tilansak ng tipak ng bato. Nasabi na lang ni Lu Hao na wala ka sa laban na ito, habang makikita ang seryosong mukha nito. Gulat naman ang dalawang hangal na nakita ang ginawa ni Lu Hao sa kanilang brother Lu Wei, si Shuir naman na kaninang nag-alala ay napalitan ng masayang ngiti. Ang hangal naman na si Lu Wei ay nakangiti pa ito na sinabi niya sa kanyang mga brother na lahat, huwag magpanik, ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Dagdag pa niya na hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng lakas. Ilang sandali lang din ay sumugod na siya ulit at inactivate ang kanyang abilidad, na kung tawagin ay Dragon Slaying Frost. Nasabi pa nga niya na ang ganitong atake ay kukunin ko ang iyong mga binti. Natuwa naman ang dalawa na si Luo at Luzon na sabi pa nga ni Luo ito ang profound level technique ng Dragon Slaying Frost. Dagdag pa ni Luzon na ang hakbang na ito ay hindi kayang tiisin kahit nasa 8 antas ng chi, si Hao Lu ay tiyak na mapapahamak, nag-alala naman si Zuir dito, ngunit nagulat si Lu Wei sa kanyang nakikita na sinalubong ni Lu Hao ang atake niya na nauwi sa pagkawasak ng kanyang sandata. Nakalaunan ay tumagos ito sa mukha niya na salong-salo ang atake ni Lu Hao, na parang sinuntok siya ni Pacman at makikita natin sa hitsura nito na lalo itong pumangit. Ay tumilapon si Lu Wei dahil sa lakas ng ginawang atake ni Lu Hao at kitang-kita sa mukha ng hangal na hindi niya inaasahan ang nangyayari. Dahil sa lakas ng impact ay nagdulot na naman ito ng pagkasira ng sahig. Ang dalawang hangal na sina Luo at Luzon ay parang nanghihina na at malapit nang mawalan ng pag-asa dahil sa mga nangyayari. Si Shuir naman ay tuwang-tuwa sa lakas na pinapakita ni Lu Hao laban kay Lu Wei na parang bang inaasar pa ang dalawa. Si Lu Wei naman na hindi pa din nawawala ng pag-asa ay sinabi niya na hindi na kailangang magpanik. Sinasamantala lang niya ang pagkawala sa konsentrasyon ko. Dagdag pa niya na panoorin mo ako kung paano ko siya sasampalin. Sa mukha, na alam naman natin na parang ang sinabi niya ay nangyayari sa kanya dahil sa kalagayan ng hitsura niya, na halos mawasak na. Ngunit ang kanyang mga sinasabi ay mukha magkakatotoo na dahil si Lu Hao ay nasa harapan na niya, na ikinabigla naman niya. Nasabi pa nga ni Lu Hao na isa kang hangal. Dagdag pa ni Lu Hao na ganyan na ngayon ang tamang pagsampal sa mukha ng isang hangal, at dahil sa ginawa ng ating bida ay napasabsab ang mukha niya sa sahig at nagkaroon ito ng malakas na pagsabog. Napasigaw na lang si Lu Wei sa ginawa ng ating bida at galit na galit siya dahil sa ginagawa ni Lu Hao na parabang ginagawa siyang laruan nito. Sabi pa nga ni Lu Hao sa kanya na senior kakalabas ko lang ng kapangyarihan ko, at hindi mo kinaya.
Sa mga sinabi ni Lu Hao at sa ginawang pambubugbog ay sumabog na ang galit niya. Habang nasa saksihan nila Luo at Luzon ay makikita sa mukha nila ang pag-aalala dahil parang wala na talaga silang pag-asa. Nasabi pa nga ni Luo na hindi ka panipaniwala na si Senior Luwei ay talagang pinangungunahan at binubugbog lang ni Hao Lu. Makikita din sa mukha ni Shuir ay tuwang-tuwa ito na parang nang asar sa kanyang dalawang brothers Lu. Dahil sa sumabog na ang galit ni Lu Wei ay nakawala na siya dito sa ginagawa ni Lu Hao. Napaatras naman si Lu Hao ng bahagya. Habang dahan-dahan na tumatayo si Lu Wei ay sinabi niya na hindi ko sinadyang gamitin ang buong kakayahan ko laban sa isang lalaking may threefold true chi lang. Dagdag pa ni Lu Wei habang nilalabas ang kanyang chi na ngunit ikaw ay lubos na walang kaalam-alam. Nagtaka naman si Lu Hao sa mga kahangalan na pinagsasabi ni Lu Wei. Makikita natin dito na nilabas na ni Lu Wei ang pinagmamalaki niyang sandata na superior quality at binalutan ng makapal na chi. Nasabi pa nga niya kay Lu Hao na papahirapan kita hanggang sa hiniling mong mamatay ka na. Nagulat naman si Lu Wu sa nilabas ni Lu Wei na sabi pa nga niya na ano ito, isang armas na superior quality. Napangisi naman si Luzon, at biglang nabuhayan sa nilabas na armas ni Lu Wei na sabi pa nga niya na ang mga dekalidad na armas ay may kasamang espasyo sa imbakan at maaaring magkatotoo mula sa manipis na hangin. Dagdag pa ni Luzon na ang pagkakaroon ng isang nangungunang armas ay nagpapahusay sa paglilinang sa pamamagitan ng isang antas, ngunit ang isang pambihirang isa ay nagpapahusay nito ng 3 antas. Sinabi din ni Lu Wu na at saka, sa profound level martial arts ni brother, hindi basta-basta mamamatay si Hao Lu, pero mapipilayan siya. Habang sumusugod ay sinabi niya kay Lu Hao na matagumpay mong na-provoke ako. Sa pagkakataong ito, kaya naman papaluan na kita. Ang ating bida naman na kalmado lang na inaante na makalapit ang hangal. Nagulat naman si Shuir sa armas ni Lu Wei kaya naman sinabi niya kay Lu Hao na ang sibat na ito ay may napakalaking kapangyarihan. Mag-ingat ka, Hao Lu. Napangiti naman si Lu Hao habang nasa harap na niya ang atake na sabi pa nga niya ang lakas ng Holy Martial Realm ay nagbabanta sa akin. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na gayunpaman, sa mga huling araw na ito, upang matiyak ang matatag na tagumpay sa kompetisyon, nakapasok ako sa ikalimang antas ng totoong chi gamit ang Earth Profound Stone. Bilang isang taong nakakasali na sa cross-realm combat, kasama ng 8th level martial skills. At dito nga ay inactivate na niya ang bago niyang kaalaman na pinasa ni Mu Fei Fan. Dagdag pa niya na ang kanyang pagkabingi ay hindi maiiwasan. At ilang sandali lang din ay pinakawalan niya ang atake na pinasa sa kanya ni Mu Fei Fan. Na makikita natin na hindi ito basta-basta dahil marami ito. Ilang sandali lang din ay tumama na ito at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa ibabaw ng stage at nilamon si Lu Wei. At sa lakas nito ay ramdam din ng mga nanunood ang pressure nito at napayuko pa nga sila para hindi tamaan ng pagsabog. At si Lu Wei na sulong-salo ang atake ni Lu Hao ay nagtamo ito ng matinding pinsala, at sa lakas ng pagkakatalsik nito ay nagawa pang magkabitik-bitik ang pader. Nakalaunan ay nawalan ito ng malay, kaya naman gulat na gulat ang mga disciple na nanunood sa pagkatalo ni Lu Wei. At makikita natin sa hitsura ng dalawa na wala na talaga silang pag-asang manal na sabi na lang ni Luzon na hindi ako nagkamali sa pagkabasa niyan, kailan pa ba ako nakamit ni Hao Lu ang ikalimang antas ng True Chi. Dagdag pa ni Lu Wu na at ang martial skill ni Hao Lu. Maaaring ito ay ang nawala at maalamat na pamamaraan ng lagda ng nahulog na master. Nasa pagitan ng Earth level Celestial Horizon. At makikita ang ginawa ni Lu Hao na halos mawasak ang buong arena. Maya-maya pa ay nagsalita na si Lu Hao na sabi pa nga niya habang hawak ang armas ni Lu Wu na ito ay matagumpay na pagtutuos, nililinis ko ang superior quality weapon na ipinangako mo. Dagdag pa niya habang tinuturo si Luzon na gayon din, siguraduhin na ang 100,000 gintong barya ay ihahatid sa akin, at ako ay lalabas. Napamura na lang si Luzon dahil sa pagkatalo niya at si Lucky nang mawawala sa kanya. Nasabi pa nga ni Lu Wu na ang Hao Lu na ito ay nagawang talunin maging ang brother sa peak ng True Chi. Nasabi din ng disciple na nakasaksi sa mga nangyari sa ginawa ni Lu Hao na si Hao Lu ay naging pinakamataas na figure sa inner na sekta. Si Shuir na kanina pa kinikilig ay nasabi na lang niya na lumakas nga talaga ang senior Lu Hao. Makalipas ang 3 araw, sa dormitory ni Lu Hao ng Tai Yun Tik. Nasabi pa nga niya na halos lahat ng barya na kinita ko ay ipinasa ko sa aking amo. Well,
At least, meron pa akong superior quality weapon. Maya-maya pa sa loob ng espasyo ng salamin ay sinabi niya na teka nasaan ang superior quality weapon na napanalunan ko. Natatandaan kong inilagay ko ito sa salamin. Ngunit nagulat siya nang sinabi ni Master Fairy na ang sandata na iyon ay hindi nakahanay sa iyong sinasanay na pamamaraan, ang Yaoguang Holy Mirror ay kinain ang weapon mo na ito. Habang nadidismaya si Lu Hao ay sinabi niya na nilamon. Fairy Master, iyon ay isang mahusay na kalidad ng armas. Dagdag pa ng Superior Master na ang mga armas na may mataas na kalidad ay basura lamang, ang mga benepisyo mula sa pag-aayos ng banal na salamin ay higit na mas malaki kaysa sa kanila. Pag-aayos ng mga hiyas sa pamamagitan ng paglamon ng mga sandata. Kung mas mataas ang kalidad ng nilamon na sandata, mas mabilis ang pagpapanumbalik ng hiyas. Ngayon, ang pangalawang hiyas ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapanumbalik. Kapag nakumpleto mo na ang pagpapanumbalik ng pangalawang hiyas, ang iyong chi technique ay magiging triple sa kapangyarihan. Nasabi na lang ni Lu Hao na kaya, ang paglamon ng mga sandata ay maaaring ayusin ang banal na salamin. Dagdag pa niya na ang pagdedouble ng kapangyarihan gamit ang tamang hiyas, sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa isang solong mahusay na kalidad ng armas. Ilang sandali lang din ay lumabas na siya sa kanyang sagradong salamin. Nasabi na lang niya habang nilalagay niya ang salamin sa dibdib na ang banal na salamin ay nangangailangan ng sandata, habang ang Phoenix ay pumailan lang sa langit na pamamaraan ay nangangailangan ng ebolusyon ng isang Beast Core, ang isang hukay ay mas malalim kaysa sa isa, tila kailangan kong mabilis na pagbutihin ang aking lakas. Maya-maya pa sa labas ng kanyang kwarto ay makikita natin na mayroong tumatakbo patungo kay Lu Hao at tinatawag siya nito. Nang makita siya ni Lu Hao ay nasabi niya na ikaw ba yung babaeng pinalibutan ni na Luzon at Luo last time. Mabilis naman siyang sumang-ayon dito, ngunit may mahalaga siyang sasabihin tungkol kay Gu Chen na sabi pa nga niya na si Gu Chen ay ang iyong brother, tama ba? Nasugatan siya. Sumama ka sa akin dali. Nagulat naman si Lu Hao nang marinig niya ang mga sinabi ni Fang Yu. Makalipas ang ilang oras sa Medicine Valley ng Zuan Sword Sect ay nakarating na sila Lu Hao. Habang pinagmamasdan ni Lu Hao si Gu Chen ay sinabi niya kay Fang Yun na kung sino ang gumawa nito sa kaibigan niya. Sinabi ni Fang Yun na siya at ako ay magkasama sa isang misyon, nang kami ay tambangan at nasugatan ng matandang asong si Huang Yu. Nang marinig ni Lu Hao ang sinabi ni Fang Yun ay galit niyang sinabi na yung matandang aso na naman. Ilang sandali lang din habang makikita sa ekspresyon nito ang madilim na galit sa mukha niya ay sinabi niya kay Fang Yun na aayusin ko na ang score sa kanya. Ngunit hinarang siya ng isang magandang babae na sabi pa nga nito maghintay ka. Si Huang Yu ay nasa tuktok ng banal na kaharian ng militar, matalo mo ba siya? Dagdag pa niya na ayokong may mapahamak pa dito. Nagtataka na lang si Lu Hao sa mga sinabi ng babae. Ang babae ito ay ang kinatawan ng Medicine Valley. Siya ay isang inner disciple na si Xiao Hong. Sinabi din niya na dinala na ni Fang Yun ang kaibigan mo para magpagamot, kaya ang priority ngayon ay maghanap ng gamot para gumaling ang kaibigan mo. Nang marinig ni Lu Hao ang mga sinabi ni Xiao Hong, ay nasabi na lang niya na kung sino ang nasa harap niya, sumagot naman si Fang Yun na ito si Sister Xiao Hong mula sa Medicine Valley, ang gagamot kay Gu Chen. Dagdag pa ni Xiao Hong na grabe ang sugat ng kaibigan mo. Kailangan mong pumunta sa bundok ng demonyong Diyos at hanapin ang bulaklak na lotus ng dugo. Ngunit ang bundok ng Demon God ay lubhang mapanganib. Kaya handa ka bang panuurin ang pagkamatay ng iyong kapatid? O handa ka bang makipagsapalaran sa kamatayan upang mahanap ang bulaklak na lotus ng dugo? Nagtaka siya nang marinig niya ang nakakakilabot na sinabi ni Xiao Hong kaya naman pinagpawisan siya. Ngunit sa kagustuhan niya na iligtas ang kanyang kaibigan ay sinabi niya na ang bundok ng Demon God, tama ba? Hahanapin ko ito. Nabigla naman si Fang Yun sa mga desisyon ni Lu Hao kaya naman napalingon siya dito at sinabi niya na Lu Hao. Bakas sa ekspresyon ni Fang Yun ang pag-aalala. Sinabi din ni Xiao Hong na mabuti tandaan, hanggat ang iyong kapatid na lalaki ay nananatili sa lambak ng medisina, maaari ko siyang panatilihing buhay sa loob ng 2 buwan. Dagdag pa niya na kaya't karamihan ay makikita mo ang bulaklak ng dugong lotus sa loob ng 2 buwang ito. Nagpasalamat naman si Lu Hao kay Xiao Hong at nasabi niya na oo, sister, mangyaring ingatan ang kaibigan ko sa loob ng 2 buwang ito. Ngunit may isang hangal na pumasok at pinigilan si Lu Hao.
Nasabi pa nga nito sino ang nagsabing inaprubahan ko ang pananatili sa isang tagalabas sa lambak ng medisina sa loob ng 2 buwan. Ang hangal na ito ay grandson ng Medicine Valley Master na si Xinglin na isa ding Medicine Valley inner disciple. Nagalit si Xiao Hong sa mga sinabi ni Xinglin na sabi pa nga niya na Xinglin, ang pagliligtas ng mga buhay ay isang bagay na mahalaga, gusto mo bang makialam? Ngunit naman ang malademonyo ang hangal na nasabi pa nga niya kay Xiao Hong na ang pagliligtas ng buhay ay ang iyong tangkulan. Minsan nagkaroon ako ng kaibigan na nagngangalang Huang Hong, na pinatay ng nagngangalang Hao Lo. Dagdag pa niya na hindi ko naman pwedeng hayaan na lang dito ang kaibigan ng pumatay sa mga kaibigan ko diba? Kaya naman binulong ni Fang Yun na Hao Lu, apo siya ng Medicine Valley Master, at napakalaki ng kanyang kapangyarihan. Kung hindi siya sumasang-ayon sa iyo, mahirap na magpatuloy pa dito si Guchen. Nagtaka naman si Lu Hao sa mga narinig niya dito. Nagsalita naman si Lu Hao na may paggalang na sabi pa nga niya, Senior Brother Xinglin, mas gusto kong lumipad ng solo, kaya naman ano ang plano mo para manatili ang kaibigan ko dito? Lumapit naman si Xinglin kay Lu Hao na may pagkasarkastikong sinabi na relax kahit na sinaktan mo ang brother ko, hindi ako isang taong hindi mapangangatwiran. Dagdag pa niya habang nakenjeti na may malademonyong ekspresyon na tanggapin mo lang ang 10 palm technique ko, at hahayaan ko na ang kapatid mo, paano ba yan? Nag-alala naman si Xiao Hong kaya naman sinabihan niya si Lu Hao na Hao Lu, huwag mong i-entertain ito, nasa ikalawang yugto na siya ng Holy Martial Realm. Ang pagtanggap ng 10 palm mula sa kanya ay isang hatol ng kamatayan. Ngunit nakapagdesisyon na siya sa kadahilanang nakasalalay dito ang buhay ng kanyang kaibigan na nasabi pa nga niya na hindi ito problema at tatanggapin ko ito. Nag-aalala namang sinabi ni Xiao Hong na Hao Lu, nawawala ka na ba sa pag-iisip mo? Ngunit hindi siya pinansin ni Lu Hao. Natawa naman si Xinglin na sabi pa nga niya na mayroon kang malakas na fighting spirit. Kaya naman simulan na nating ang palabas. Kaya naman sinabi ni Lu Hao na Senior Brother simulan mo na. Nasabi lang ni Lu Hao sa kanyang sarili na tignan natin kung makakatama siya sa akin. Mabilis namang sumang-ayon ang hangal na si Xinglin na sabi pa nga niya na sige tikman ang unang palm ko. At makikita natin ang makapal na chi na nasa kamay ni Xinglin. Na habang ang ating bida naman ay kalmadong nag-aantay. Tuwang-tuwa naman ang hangal habang lumalapit kay Lu Hao. Nag-alala naman si Fang Yun at si Xiao Hong sa maaring mangyari kay Lu Hao kapag tumama ang palm ni Xinglin. Ngunit nang tumama ito kay Lu Hao ay bumalik lang ang atake niya sa kanya. Kaya naman imbis na si Lu Hao ang titilapon at magtatamo ng pinsala ay siya ang tumanggap nito. Kaya naman tumilapon siya at nagtamo ng pinsala, ang taka naman si Fang Yun at si Xiao Hong sa kanilang nakita. Sarkastiko namang sinabi ni Lu Hao kay Xinglin na anong nangyayari Senior Brother Xinglin? Nadulas ka ba? Mabilis namang sinakyan ni Xinglin ang sinabi ni Lu Hao na sabi pa nga niya na oo, ang lupa, ay masyadong madulas, kaya naman tinignan niya si Lu Hao at napaisip siya na anong nangyayari, ganoon ba talaga kitigas ang batang ito sa True Chi Level 5 sa pisikal na depensa? Nasabi pa nga ni Lu Hao sa kanyang sarili na kaunti lang ang alam niya, pinatigas na ng Dragon Bloodline ko ang katawan ko, at palihim kong dinodoble muli ang aking pisikal na lakas gamit ang Yaoguang Battle Chi. Dagdag pa ni Lu Hao na ngayon lamang ang mga nasa Holy Martial Realm Level 3 pataas ang maaaring magdulot ng anumang pinsala. Ilang sandali lang din ay naghanda na ulit si Xinglin ng pangalawang atake na sabi pa nga nito na isa pa. Nang lamapat ang palad niya sa dibdib ni Lu Hao ay huminto ito ng sandali. At ilang sandali lang din ay bumalik na naman sa kanya ang ginawa niyang atake kay Lu Hao kaya naman napasukan na naman siya ng dugo. Nasabi na lang ni Fang Yun na paano ito posible, ang True Chi Level Hao Lu ay nagpadala lang ng Holy Martial Realm Level Xinglin na lumilipad. Sinabi na naman ni Xinglin na ito, ang lupa ay katawa-tawa na madulas. Isa pa, makikita natin sa hitsura nito na kahit nahihirapan na ay ayaw niyang ipahalata. Nasabi pa nga niya sa kanyang sarili na ayaw kong maniwala. Dito ay paulit-ulit niyang inatake si Lu Hao na umabot na sa 9 na beses. At paulit-ulit ding bumabalik sa kanya ang kanyang mga atake at pinsala na dapat ay kay Lu Hao. Dito nga ay ang panghuli niyang atake at makikita natin ang dugo na lumalabas sa kanyang bibig na hindi na basta-basta ang kanyang natamong pinsala dahil sa kahangalan niya. Kaya naman tumilapon na naman siya na kalaunan ay umabot pa ito sa pintuan.
Nasabi na lang niya habang naghihikapos sa kanyang natamong pinsala na ano ang nangyayari, ang lupa ay hindi karaniwang madulas ngayon. Napapaisip na lang siya na ano ang pakikitungo, ang pisikal na katatagan ng batang ito ay tunay na kakilakilabot. Kaya naman si Fang Yun na kanina pa nagtataka kung ano ang nangyayari ay nasabi na naman niya na imposible. Si Hao Luo ay talagang nakatiis ng 10 palad mula kay Xinglin sa truchi na antas. Dagdag pa ni Xiao Hong na samantala, si Xinglin ang tumatanggap ng pangbubugbog. Napangiti na lang si Lu Hao na sabi pa nga niya na ang 10 palad na iyon ay larong pambata. Dagdag pa niya na ngunit, para sa kapakanan ng pananatili ni Guchen sa Medicine Valley, kailangan kong panatilihin ang mga pagpapakita. Kaya naman lumuhad siya at nagkunwaring hirap na at sinabi niya na mabuti na lang at nakatagal ako dun. Dagdag pa niya habang naka-active ang acting skill, na sa huli, hindi ko na kaya, magtiis pa. Natuwa naman ang hangal sa pag-aakalang nagtamo ito ng matinding pinsala ay sinabi niya, nasabi ko na nga ba. Ngayon ko lang nalaman. Dagdag pa niya na sabi ko na, paano makakayanan nitong hamak na totoong chi-level laban sa akin. Lumalabas, na gumawa lang siya ng pag-arte na hindi nasasaktan. Habang nasa labas ay sinigaw niya, na sino ang nagsabing si Hao Luo ay mabigat, hindi niya kinaya ang 10 pangko. Dagdag pa niya na pwede nang manatili ang brother mo. At makikita sa sahig ang dugo na lumalabas kay Xinglin na alam naman natin na siya ang nakatanggap ng matinding pinsala sa kanyang mga pag-atake. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!